Daniel ang pangalan ko, pre. Ang tugon nito. Alex naman ako. Ang sabi ko. May 1 oras pa ako. Pwede kitang samahan pa dito. Yan kung gusto mo lang. Ang alok nito. Sige ba? Solo nga lang ako dito kaya pwede. Kung gusto mo dito ka pa matulog. Ang alok ko din. Sige, next time matulog ako dito pero sa ngayon, tambay lang muna ako. Umupo ito sa sopa na gawa sa kawayan at nagtanggal ng botones ng kanyang pantalon. Tumabi ako sa kanya dahil yon ay hudyat ng katuparan ng aking pagpapantasya. Para akong isang makina na pinainit ng isang bihasang driver. At nasisigurado ko na ito ay simula pa lamang na isang mahabang gabi na aming pagsasaluhan. Nang umagang iyon, tanghali na akong gumising dahil nga sa puyat ang naganap kasama si Daniel. Sabado noon at walang pasok. Kung hindi mo kasi na itatanong, Kuya Allen, araw-araw akong lumulubas ng Mandaluyong or QC para sa aking trabaho. Pero ngayon, salamat at work from home na ako. Noon ang paborito kong site ay sa Gateway Cubao dahil nga tuwing uwian ay madaming bus papuntang Bulacan. Hindi ako fan ng mga dating sites kasi nga madaming posers at maswerte ka na lang kung legit talaga ang kamatch mo. One time, sinubukan ko mag-download ng Romeo app at pinili ko ang location ko which is Santa Maria, Bulacan. May 5 matches pero isang lalaki ang talagang pumukaw sa atensyon ko. Siya ay si Eric. Ang sabi niya, siya daw ay taga-Pandi. Ayos lang, sabi ko naman. Katabi lang kasi ang Pandi ng Santa Maria. Kaya naman, mas may chance kaming mag-meet. Wala siyang profile pic pero dahil sa status niya na mahilig siya sa halaman at dogs, kaya naman nag-chat ako sa kanya kaagad. Madali kaming nagkapalagay ng loob. At kinabukasan nun, Kuya Allen, ay nag-chat na kami na magkikita. Pupuntahan daw niya ako sa bahay. Basta ibigay ko lang ang kumpletong address ko. Sakto naman dahil masyadong preoccupied ang utak ko sa pagkikita namin ni Eric. Naglinis ako ng bahay at nagpalit ng kobre-kama, ng kumot at punda. Pinaliguan ko din ang indoor chow pom ko na si Imo. Pinalitan ko din ng tubig ng 15 gallons kong aquarium. Wala akong masyadong expectation kay Eric pero ewan ko ba parang automatic at sinipag akong maglinis. Nang sumapit ang linggo, 2:00 ng hapon ay biglang may nag-text. Sa'yo ba itong bahay na madaming halaman? Ang sabi nito. Hindi pa man ako nakakapag-reply, ay may kumakatok na lalaking army cut ang buhok. Tao po, ang sabi nito. Malalim at buo ang boses. Kung titingnan mo ito, ay mukha siyang marino. Sa mukha, sa tindig at kilos. Hindi ako nakasakot kaagad dahil bigla akong natulala. Sobrang wala sa expectation ko na ganito pala ang physical appearance ni Eric. Ang bilis mo, Eric ah. Akala ko ba 3:00 ka pa darating? Ang sabi ko sabay bukas sa gate na kawayan. Ang totoo niyan hindi talaga ako taga-Pandi, bro. Diyan lang ako sa Block 20. Sabay tawa nito. Ikaw talaga. Akala ko Pandi ka talaga Naniwala talaga ako sa'yo, bro. Ang sagot ko naman.
Naging masaya ako sa mga oras na yun, Kuya Allen. Dahil parang ang tagal na namin magkakilala. Super match ang personality at vibes namin. Mabuti na lang at nag-try akong mag-dating app. Ang sabi ko sa isip ko, pwede ba dito muna ako, Alex? Naboboring kasi ako sa bahay eh. Si mama at papa lang ang kasama ko. Ang tanong niya. Oo ba? Ayos nga yun eh kasi bored din ako dito. Sabi ko naman. Lumapit ito sa akin. Umakbay at yumakap ng mahigpit. Hindi ako sanay na yakapin Kuya Allen dahil kadalasan ay ako ang yumayakap. Pero deep inside ay natouch ako at tila mapapaluha, ngunit pinigil ko ang emosyon ko dahil nakakahiya. Ayokong isipin niya na masyado akong emotional. I don't want to show any signs of weakness dahil baka ma-turn off siya. Kakaiba ang nararamdaman ko kay Eric. Naniniwala ako na wala sa tagal ng pagkakakilala ang basihan para ma-inlove ka. Amoy ko ang kulo nito at ramdam ko ang nakaumbok sa harapan niya. Salamat bro. Ang sabi niya sabay ginulo niya ang buhok ko. Hindi ito init lang ng katawan ko, Allen. Mabilis ang tibok ng puso ko. At sobra akong namamanga at humahanga sa taong ito. Naging masaya at extraordinary ang linggo ko dahil kay Eric. Araw-araw ay siya yung masipag mag-text sa tumawag. Naalala ko pa nga nung isang beses ay nagpadala siya ng maraming boxes para daw paglagyan ng mga gamit ko for storage. Napansin niya kasi na madami akong kalat sa bahay. Kaya naman concerned siyang nagdala nito. Iba si Eric. Nakikita ko sa kanya na importante ako sa kanya. Pinaparamdam niya na mahalaga ako sa kanya sa bawat pagkakataon na kasama ko siya. Amaze ako dahil siya pa lang yung lalaki na excited tawagan ako at i-text ako araw-araw. Just to check na kung ayos lang ako. Mahal ko na si Eric at excited ako pero natatakot ako sa ganitong feelings. Mahirap ito kapag lumalim at baka malunod ako. Punta ako dyan, Alex. Ang text mula kay Eric. Gimik tayo, libre kita. Sige, tara. Ang excited kong reply. Excited ako naghihintay sa abangan ng tricycle. Sabi kasi ni Eric doon nga lang kami magkikita. First time ito Kuya Allen na ang kadate kong lalaki ang sasagot sa lahat ng gastos. This is really something. Iba talaga si Eric sa lahat ng nakilala ko. Walang KTV bar sa area namin sa Santa Maria, Bulacan. Kaya napagkasunduan namin ni Eric na sa Marilao na lang kami maghanap. Kung sa bagay ay medyo malapit lang din naman. Masasabi mo na madami ka talagang makikitang KTV bar o live band sa bahaging yun. Pero mas pinili namin ni Eric yung tago at tahimik na KTV bar sa main road ng MacArthur Highway. Ang bar ay napapaligiran ng madaming halaman at chicken wire. Kaya hindi mo makikita ang tao sa loob kahit na open air ang interior nito. Pagpasok namin ay 3 table lang ang may laman at may 7 bakanting lamesa. Dito na lang tayo sa malapit sa videoke para sulit. Ang sabi ko. Oo ba? Sige, ikaw bahala. Ang sagot naman niya. Anong gusto mong pulutan? Ang tanong niya habang inaabot sa akin ang menu. Ikaw na mag-decide. Sabay abot pabalik sa kanya ng menu. Ito, sisig na lang tapos isang bucket ng San Mig Light para hindi tayo masyadong malasing. Sabi nito. At sumang-ayon naman ako. Ang isang bucket ay naging 3 bucket hanggang sa tila nahihilo na si Eric.
Mas mahina kasi sa inuman si Eric kumpara sa akin, Kuya Allen. Basta may pulutan ay siguradong hindi ako basta-basta malalasing. Masayang kasama si Eric kasi mararamdaman mo na proud siyang kasama ko. Ngayon ko lang ito na-experience kasi kadalasan sa mga lalaki, sumasama lang sa akin dahil sa financial benefits. He always checks kung okay lang ako at palagi niyang nilalagyan ng yelo yung baso ko kapag tunaw na ito. Naalala ko pa na pinupunasan niya ng tissue ang uso ng bote ng beer sa pagbubukas bago niya iabot ito sa akin. Very caring and thoughtful si Eric at naisip ko na siguro siya na nga ang hinihintay at hinahanap ko. May potensyal na siya na nga ang pwede kong makasaba habang buhay. Pauwi na kami at masaya kaming sumakay ng jeep. Pagkababa ng jeep ay kailangan pa namin sumakay ng isa pang jeep dahil wala nang bus ng mga oras na yon. Mga 10 minuto din ang aming pinaghintay bago may dumating na jeep papuntang kay Pombo. Pagkakbang ko ay kamuntik na ako madulas. Mabuti na lang at mabilis na nakakapit si Eric sa likod ko. At dahil madaling araw na at walang traffic, kaya mabilis kaming nakarating sa kanto. Pagdating ng tricycle ay nauna siyang sumakay sa loob. Kinabahan ako, Kuya Allen, dahil ang tricycle driver ay si Daniel. Patay malisa kami pareho ni Daniel. Kunwari ay hindi kami magkakilala. El Pueblo po, ang sabi ni Eric at pagkasakay ko ay agad na tumakbo ang tricycle. Hindi pa man nakakalayo sa terminal ay nagsalita na si Eric. Alex, medyo lelo muna tayo. Ang bulong niya. Tama bang narinig ko? Ibig sabihin ay break na tayo? Ang pagsisiguro ko sa ibig niya sabihin. Baka naman kasi dahil sa ingay ng motor ay hindi ko marinig ang tamang sinasabi niya. Magte-text pa rin tayo pero hindi na muna ako papasyal sa bahay mo. Nakagaya ng dati. Sige Eric, kung yan ang gusto mo. Pero pwede ko bang malaman kung bakit? Sabi ko. Naiyak ako pero ayaw kong ipahalata. Pinipilit kong i-compose ang sarili ko. Matagal bago nakasagot si Eric, Kuya Allen. Magkaiba kasi tayo eh. Ikaw, open ka sa family mo. Samantalang ako hindi niya alam na ganito ako. Ang sagot ni Eric. Sa isip ko ay nagdadahilan lang siya. Dahil ang tagal bago siya nakasagot. Yung tipong pinag-isipang mabuti yung idadahilan niya. Sige Eric. Hindi naman naging issue yan dati pero irerespeto ko kung yan ang reason mo. Salamat sa palibre mo ngayong gabi. Ang sabi ko. Gusto ko siyang yakapin pero baka bumuhos lang ang mga luha ko. Kaya kinamayan ko na lang siya. Dahil deep inside na appreciate ko naman talaga siya. Hindi lang yung libre ang pinasalamatan ko sa kanya, Kuya Allen. The whole 1-month relationships namin ay kasama na doon. Kahit saglit lang ay masasabi ko na seryoso kami pareho.